Isa na namang makabuluhang paglalakbay dito sa aming bukid. Yan naman. At samahan nyo kami para sa aming pagdevelop at paglago dito sa aming munting bukirin. Tara, hayaan nyo kaming ipasyal kayo dito sa aming munting paraiso. Sa umaga pagising, sikat ang araw ay dumarating. Hangin ay malamig, damoy sumasayaw sa hangin. May mga bulaklak na tila nakangiti, habang bubuyog ay masayang nagmamadali. O buhay bukid, kay ganda sa mata, kalikas ay buhay, ligaya'y nadarama. Tingnan nyo naman yung result guys ng ating pagtatsaga dito sa bukid. Oh, yan naman ang resulta. Yun lahat ng 5 to may itlog na. Sa bawat ulot, dalay biyaya ng mundo. Sa bawat kumpas ng hangin, damang totoo. Ang lupa'y may awit, ang ilog may tutugid, lahat ay kay ganda sa bukid. Ito yung mission natin for this week. So, meron tayong mga kalamansi dyan, parang 25 piraso to. Yan, kasi may nag-deliver sa amin from Baong Bato Taytay, Palawan. May nag-deliver sa amin ng crafted na kalamansi. Sabi niya, testingan to namin dito sa bukid. Nabili namin to 50 pesos per puno. Crafted na yan. Ito naman, dati namin tanim doon sa taas ng aming bahay, sa likod ng lodging house namin. Yan. At ito meron ding saba, saging na saba, and then additional na itatanim natin. And of course ito ang aming dragon fruit. Ayan, dadagdag tayo dun sa kabila. Sasagdal na rin kami ng malunggay kasi wala kaming malunggay dito sa ano. Yan lang yung missing in action tong malunggay. Hindi kami nabubuhayan dito, pero yan, meron siyang bagong tubo. Matagal na rin yan. Tumubo siya dyan sa ano na yan, plastic. Kasi yun, nilala ko na lang dito para dito na lang namin paramihin. So mamaya pa dalaw tayo dun sa nilinisan natin doon banda. So dito nagtanim din ako ng mga morning glory. Ayan may mga bubuyog na lumalapit ayan ayan So hindi pa ako nakapunta kay Kuya Japs para magkuha ng bubuyog doon. Baka schedule na lang natin, medyo maulan kasi ng mga nakaraang week. Kaya yan tinan nyo yung morning glory guys. Yan, nakaka-attract talaga to ng mga bees. Tinan nyo naman So kung mag-aalaga tayo ng bubuyog dito, yun, isa yan sa mga kakainin nila. Tingnan nyo naman yung kagubatan na pwede nilang puntahan. Ayan, kagubatan yan. Yan, kapag napapaligiran kami ng gubat, so maraming kakainin yung ating mga bubuyog dito. Kain mo Ha? na. Yung aming ship cook. Smile ka rin, me. Ayun. Si Juni. Namiss namin si Juni. Dito naman tayo sa ating mga dragon fruit. Ayan bunga. Pa tayo, baka meron tayong bagong makitang bagong sibol. Kasi fruiting season pala ngayon ng dragon fruit. August. Kasi doon sa bahay, ang dami. May 3 akong nakitang bagong usbong na mga bulaklak. Dito, obserbahan natin, baka mayroon tayong makita. Ganda rin naman dito. Mataba na rin siya. Ganda. Ito, medyo kumunti. Dahil may sitaw dyan nakaraan. Nakapulupot sa kanya. Ang ganda na rin ng ating mga saging guys. Yan, ilang buwan na lang yan. Bibigyan na rin tayo ng bunga niyan.
umaga pagising, araw ay sumisilip, hangin presko, tamoy umahalik sa aking paa. May manok na tumitilao, patuloy kumakag sa bukid, dito lang masaya talaga. Buhay sa bukid, halina at sumama. Tanim, alaga at kwento ng saya. Buhay sa bukid, walang kasing ganda. Kasama si Kuya Kim sa araw-araw, tara na. May gulay sa bakuran, ilog ay malininis. Tawanan sa gitna ng taniman, walang kapantay. Sa gabi bituin, liwanag ng buwan sa bukid, lahat ay payapatunay. Buhay sa bukid, halina at sumama. Tanim, alaga at kwento ng saya. Buhay sa bukid, walang kasing ganda. Kasama si Kuya Kim sa araw-araw, tara na. Kahit saan magpunta, puso'y babalik pa sa bukid na kay saya. So yan, tapos na natin yung ating balag para sa ating alugbati. Kasi maganda yung tubo nitong alugbating to, tapos mataba siya. So maganda na yan na nakabalag siya para ma-harvestan na natin. Pwede na natin itong pagkakitaan kung sakasakali. So yan na siya, gagapang na siya dyan. Kasi nakaano lang to sa lupa eh. Sa lupa lang siya. Eh alam naman natin na hindi talaga siya magtatagal sa lupa. Kasi malambot lang yung dahon yan. So pagkakapangin natin siya dyan pag karoon siya ng mga sanga-sanga, pwede nating harvestin yan at ibenta sa palengke. O dito tayo sa kabilang lote, dito na talaga nakapokus yung aming pagtatanim. Yung kalamansi na nauna doon na itanim nila Papa, yun yung mga ni-recover lang natin na kalamansi doon sa taas ng bahay namin, doon sa poblasyon. So dahil di namin nasikaso na rin doon, dahil na lumipat na kami dito, kasama na rin lilipat yung mga tanim natin doon. So dito may mga tataniman pa kami mga dragon fruit, yung mga poste na yan, kunti pa lang din yung natanim namin hanggang doon. So yung dala nating dragon fruit dito natin nilalagay. So yung mga saging doon banda sa likod. Dito naman yung ginagawa kong plat. Yan, so tinampakan ko muna ng mga grass cutter namin dito nung nakaraan. Si Papa kasi nag-grass cutter. Tapos yung mga damo-damo na naputol, kinulekta ko yun. Tapos nilagay ko dyan. So pabubulukin muna natin. May mga katawan din ng saging dyan. Pabubulukin muna natin. Tapos tatambakan natin ang lupa. Saka natin tataniman. Yun, yung mga plano. Ito pa, may mga poste pa dito guys, oh. Di pa natatayo. So mamaya yan, makatatayo na rin yan. So sila Papa, nauna lang silang magtanim doon. Ngayon ako naman, nag-ayos ako ng balag. Si sayang, masarap din naggulay yan. Itong mga ni Juni, mga tanim na sitaw dito. Napapakinabangan pa naman kasi, kaya dyan muna siya. Pero pag namatay na yan, yung balag na extension namin na yun, dito namin nilalagay yan. Tapos dito magtatanim din kami ng kung ano-ano pa dito banda na part na ito ng lupa. Ito papalitan namin yung mga tanim ni Juni. Yan, hanggang sa makarating doon sa plat natin. Tinan nyo yung mga ano guys, oh, yung mga tawag dito, mga nyug. Nagpakita na rin talaga sila. Yan, buhay na sila. And ito namang mga suha natin in kalamansi, mix lang yan eh, hanggang doon banda, mix lang yan sila. Hilira sila pag ganun ng kalamansi in suha. So binigyan natin sila ng pataba nung nakaraan, fertilizer. Yan, medyo umangat na rin sila. Organic and ano yan, synthetic yung birada natin para lang mapalaki natin ng masigla. Kasi kung ano, hindi pa talaga kakayanin, lalo na dito masukal, hindi pa talaga namin, ngayon lang namin nalinisan ng ganito halos to, una na tinabasan lang tapos pinabayaan lang, pero ngayon nilinis talaga ng gusto. Yan, grass cut siya. Yan, dito naman yung ating mga sili, yan, continuous pa rin yung pamumungan nila. Yan, naka-harvest ako kanina umaga pa.
Yan. Ito naman yung ating balag para sa grapes. So, kumusta natin yung grapes natin. Ito may sitaw pa rin dito. Yan, sitaw ni Judy. Ito naman yung grapes natin guys. So, medyo kumapal na rin yung dahon. Nung nakaraan kasi kinalbo ko to. Yan o. Kasi may ano siya eh. Parang sakit. May parang nasusunog-sunog yung kanyang mga dahon. Pero so far, okay na din siya ngayon. Yan, maganda na yung dahon niya. Eh, dito lang nabali itong dulo niya. Pero buhay pa naman. So, pakitin na lang muna natin. Yan, ito naman yung isa. Maliit pa. Yan. Yan, pakitin lang muna natin sila dyan. Tapos, ibalagan natin. Yung isa, natagaan ni Papa eh. Kasi hindi niya nakita. Pero buhay pa naman yan. Tara, balik muna tayo doon sa base camp. Kabit na tayo ng isa pang balag. May kanya-kanya kami tas nila mama at papa ni Juni. Yan, si mama naman tatadtad ng aming peppermint na feeds para sa ating mga alaga. Dahil wala na tayo sasayangin dito sa bukid. Lahat pakikinabangan natin. Di ba ma? Pakikinabangan natin lahat, di ba? Yes. Ito na sombrero mo. Kado mainit na yan. Huwag na ako. Pero ito na lang. Ganda. Nangingitlog naman kahit ganyan lang yung pagkain nila. Yan din ang advantage na native yung inalagaan natin. Kasi kahit anong pakain ng ibigay natin sa kanila, na kakainin nila, magpo-produce sila ng itlog. Yan naman yung kagandahan. Kaysa sa pure heritage na manok yung natin, kailangan talaga yun may commercial feeds para mag-provide siya ng itlog. Although sa experience ko lang to guys, hindi naman ako nagsabi na lahat, pero based on my experience, kaya naman mag-itlog talaga ng mga heritage chicken na ganito lang yung pakain natin, yung mga nakukuha lang natin dito sa paligid. Kaya talaga mangitlog. Kaya lang hindi siya ganun ka-consistent na kagaya ng commercial feeds na araw-araw talaga silang maitlog pagka yun yung gamit mo. So nag-try na rin ako nung dati. Pure commercial feeds talaga yung binibigay ko sa kanila. Yan, maganda nga naman yung result. Kaya lang masakit lang din talaga sa bulsa. Although nabibenta naman natin yung ibang itlog, pero hindi kasi ganun karami yung alaga kong manok noon, pero yung consumption nila ng feeds is malaki. So nag-switch ako, upgraded na lang. May mga alaga akong mga basilan, cross ko sila sa mga black Australorp ko, kaya ito na yung mga naging resulta. Yung iba naglilimlim na. Yun. And siguro mga 75% yung black Australorp pa dyan ngayon. Ayan. Sana maparami natin na ganun lang. Kaya hindi ko rin wawalain yung mga heritage chicken talaga. Gusto ko upgraded lang, yung mga half-breed lang sila. Ayan, bukod sa na-adapt na nila yung climate natin dito sa Pilipinas is napaka-durable na rin nila sa sakit. Ayan. Ito yung mga alaga natin pato, yan, natin, pampalimlim natin yan sa mga itik natin kung mangitlog na sila. Yan lang muna.